asim pa ang isang babaita kasi meron siyang pen pal. Katulad ni Ma'am Shi na mukhang may asim pa, 'di ba? Na talaga namang apakakinis at mapagkakamalan mong may bagong jowa si Ngiwi. O freshness, o makinis, walang kulubot, o bagets na bagets, parang edad 20 lang, 'di ba? O pero ang katotohanan, o pak maluginto, manugbudol. Huwag ka na magalit, Ma'am Shi, kasalanan mo 'yan. Ano ba ang gusto mong ma-achieve bago natin pupuntahan yung may kapenpal? O merong isang babaita na may asim pa rin talaga, ano, may kapenpal siya. Oh, ay Pokemon. Teka lang. Ah, Ma'am Shi, anong gusto mong ma-achieve sa ganyan mong pag-e-edit? Well, I think may inferiority complex talaga siya, no? Mamaya tayo puntahan yung may penpal na may asim pa rin talaga na babaita. Parang she feels inferior dahil nga punggok siya, tapos kulubot na siya. Eh yung mga nakaraang, kung nakakapunta kayo ng Malacanang, mga kababayan, kasi I did twice, no? Or thrice na nga, 3 beses na. Meron diyang parang hall of first ladies. Parang room siya na doon nakasalansan yung mga memorabilia ng mga unang ginang. And ang gaganda pala ng mga first ladies natin. Like mga beauty queens ang iba, even Imelda, ay biyanan pa naman niya si Imelda, tangkad, tapos Diyosa. Pero syempre, 'di ba, infamous din si Imelda dahil nga di umano ay waldas sa pera. Ay, Romualdez nga pala si Imelda. So, medyo katunog-tunog ng waldas yung Romualdez. Romualdez, waldas sa datong or sa yaman ng Pilipinas. Pero Diyosa, sabi nga nung kakilala natin, shout out again, every time na sumasakay daw ng eroplano si Imelda kasi flight attendant yung kakilala natin, ay na sa starstruck daw talaga sila sa ganda at presence kasi ang bango-bango, ang elegante talaga, no? No wonder na kahit galit ka kay Imelda, ma-amaze ka pa rin sa ganda. Sa ganda ni Ma'am Shi, ma-amaze ka. Sa kinis ni Ma'am Shi na parang gustong-gusto lang talaga niyang pangatawanan na siya ay bagets. 'Di ba? Ma-amaze ka kaya. So siguro doon nanggagaling yung kanyang inferiority complex, yung kanyang insecurities, right? Ang kanyang biyanan ay Diyosa nung kabataan, first lady yon. Tapos, first lady rin siya, pero sa lahat ng first lady, mukhang siya ang chararat Mr. Disco. Chararat, Mr. Disco! Mr. Disco! Disco! Huwag na kumanta. Oh. And also, mga kababayan, kasi nga singiwi, baby face. Pero, parang susuntukin naman ang mukha, no? Kahit baby, parang masarap siyang i-massage. Massage lang naman mga kuya sa gigil ng taong bayan. So, medyo bagets-bagets singiwi, tapos siya kolobotel, sa sponggok pa. Grabe siguro yung insecurities ng isang ito, no? Eh, bakit ini-edit ang picture? Para siguro one day, ang mga latter generations, ang, di ba, ang mga susunod na salinlahi ng Pilipino, pag nag-research, ang makikita lang, sino kaya yung first ladies ng ganitong administration, ng ganitong mga administration, ganyan. Sino ang unang ginang nung ganong taon? Pag na-search yung picture, ay, Diyosa! Right? O, ay, maganda. Okay, mukhang mabait. Mukha bang mabait, mga ate? O, kaya mag-save na kayo ng mga chararat pictures niya para pakita nyo sa mga apo nyo, no, hindi yan maganda. Ito yung truly. O, yan ay si Edita Peron. Mahilig magpa-edit. Okay, speaking of nagmamaasim or may asim pa, may pen pal ang isang babaita at mukhang ano siya, salot yata siya sa Pilipinas, no? Parang. At kinikilig-kilig pa. Nga pala talagang makiligin ang babaeng ito. Kasi kinikilig ito nung katabi niya si PRRD. Iba naman kasi talaga rin ang presence ni Tatay Digong kahit na may edad na yan. Okay, fine, hindi kapugian ng bongga si Tatay Digong, pero right? Maybe hindi photogenic, pero kung makikita mo yung presence ni PRRD kahit na ditungkod na yon, right? Maganda ang tindig kahit may edad na. At saka na-overlook mo yung physical appearance eh. Alam mong mabuting tao, magaling na leader. So, 'di ba?
poging-pogi ang karamihan kapag nami-meet nila si PR, tsaka marami ang naghahangad na ma-meet ang presidente, ang dating presidente na pinakulong ng mga yawa. At itong babaeng may asim pa, mukhang isa rin naman sa sangkot sa ginawa kay PRRD or maybe magiging sangkot sa gagawin kay VP Sara Duterte. Si Dilima may kapenpal. Dilima umaming sinulatan ni Madriaga. Si Madriaga na di umano'y bagman ni VP Sara. Sumulat sa kanya, red flag agad mga ating. Nakakulong ka, paano ka nakakasulat? Imbis na sumulat ka siguro sa asawa mo or sa mga anak mo, kay Dilima ka sumulat. Bakit? Malaki ang maitutulong sa iyong paglaya. What? Mabuting senadora ba si Dilima nung araw? Also, mabuti ba siyang congresswoman ngayon? Kasi nanalo yung kanyang ML party list, katakataka. Nakabalik pa talaga sa Congress si Dilima. Sinulatan siya, nakatangkap ako ng sulat mula kay Madriaga. Nakalarawan doon ng marami naming ala-ala. May kantang ganyan, di ba? Anong title? At bigla akong lumuha dahil ako'y sabik na sa banana na tinatawag nating saba. Awitin ko. Kumanta, walang pang-coffee. May kantang ganun, no? Right? Sinulatan ni Madriaga si Dilima, nakatanggap po ako ng sulat mula kay Ramil. Ay, si Ramil. Ramil. Yes. Si Ramil na ngayon, hindi yung isang L din yung huli ng pangalan. Di ba naman siyang, gumagana siya, di ba? Kumakain daw ng banana Q. Ngayon naman, Ramil. Yes! May asim pa talaga si tiyahin nyo. Basahin natin yung balita. Dilima, umamin. Yes, parang sex bomb. Right? Si Bossing, umamin na may gusto sa akin. Ngunit sa gusto ko'y ikaw pa rin. Bagong-bago yung mga kanta natin. Di ba? Kapapanganak ko pa lang nung sumikat yung sex bomb. Inamin ni Mamamayang Liberal Party list. Mamamayang. Liberal Party list Representative Dilima na siya ay personal na sinulatan ni Ramil Madriaga. Maganda ba si Dilima para sulatan? Ano ang pakay? Ano ang motibo? Ang lalaking naglabas ng questionable affidavit na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa umano'y illegal na droga at pogo operators. So tumatanggap daw si VP Sara ng bilyones, lalo na yung kanyang candidacy, di ba? Yung campaign funds daw ni VP Sara galing sa illegal na droga, galing sa... Teka muna, sino yung associated sa droga? Parang nakulong si Dilima dahil di umano tumanggap to ng drug money. Right? Hindi ba ko lang pronounce para hindi ba galit ang lolo Iyoto? O ba? Di ba si Dilima yung nakulong? At porke nakalabas ka, hindi ka na guilty of that. May mga nag-recant lang sa testigo laban dito Pero may mga nakitang picture to, di ba, with Kerwin Espinosa, and kung sinik-sinik, pumapasok ito ng Bilibid, nagmamakarena. Right? Makarena siya doon. Nag-perform siya. Kulangko ba yun? Yung nagko-concert, Herbert Kulangko. Tapos si Macho Bacho. Ay, sino yung Macho Bacho? Ganun kasi mag-pronounce si Dilima. Ganun yung pronunciation niya ng Macho Bacho. Kilig na kilig si Ateng. Di ba siya yung associated? At saka siya yung totoong napagbintangan. Bigla ko naisip mga kababayan. Hindi kaya ang goal nila ay gumanti talaga sa mga Duterte? Kung si Dilima ay nakulong sa panahon ni Pangulong Duterte, ngayong si Dilima ay malaya na at nasa pwesto rin, baka magpakulong din sila ng another Duterte. Bilang restback. Well, ayun, napakulong na si PRRT. Baka hindi pa sapat. Baka kailangan makulong din si VP Sara. At kung paano si Dilima ginipit noon at sinabing nakinabang sa drug money, right?
Kasi yung pinanggastos daw noon sa senatorial candidacy ni De Lima or senatorial race ay galing sa kulungan. Kaya nga may mga picture siya with Espinosa, di ba? Kerwin. O, si Kulangko rin na associate sa kanya. Yung JB Sebastian, yung bigla na lang nategi sa kulungan, na nagka-COVID raw, malay natin, buhay pa yun. I don't know. Kasi biglang kinremake eh. Di ba yung JB Sebastian, yung hari-hari, magkakalaban sila Kulangko noon. Kinanta ni Kulangko yan si ano, di ba? Si Dilima. Oh. So, ano nangyari? Ba't nakalaya? Yan, akala ko, ano ba tong batas sa Pilipinas? Akala ko ba, umiiral ang justice? Ang alam ko mga kababayan, pag involved ka sa droga, non-bailable. Kaya yung iba takot na tipong matamnan ng yung mga planted evidence. Malagyan ka ng sachet ng tiyabo sa bag mo, delikado. Kasi if you are in possession of that prohibited substance, ay baka sabihin hindi ka lang consumer, baka tulak ka pa. Right? Katulad ng kinikwento ko sa inyo na may umusap sa akin na magpunta ng South America at magdala ng luggage at saka yung guitar case na hindi ko daw pwedeng buksan, basta't bitbitin ko lang. Muntikan pa ako maging taga-deliver ng droga, mga ating. Panahon ni Ngoy Ngoy. Kung napapanood nyo, kung hindi nyo pa napanood, hanapin yung maigsing vlog natin. Nandyan yan. So, si Dilema yung bakit nakalaya yan? Non-bailable lang droga. Isa yan sa mga, di ba? Sa mga krimen na hindi ka pwedeng magpiyansa. So, paano nakalabas yan? Hindi kaya pinalabas talaga yan at ang kapalit ay kailangang gawa nila ng paraan na makulong si Tatay Digong. And there you go, nakakulong si Tatay Digong. Hindi kaya itong si Trilling at si Dilima ay binigyan ng pabor ng ng mag-asawang bangag at ang kapalit ay yung paglaya ni Laylay, right? Baka ang kapalit niyan yung pagpapakulong kay PRRD. Or baka hindi pa sapat yun, baka ang pagpapakulong kay VP Sara. Biro mo yung allegations kay Dilima kaya siya nakulong, na siya involved at nakinabang sa pera galing sa kalakaran ng droga. Iyan ngayon ang ginagamit kay VP Sara through this Madriaga. Ang masabi, sa kanyang pagharap sa Saturday News Forum, sinabi ni Dilima na natanggap niya ang liham ni Madriaga noong Nobyembre 17 kung saan humihingi ito ng tulong kaugnay ng kanyang nakabimbin na kasong kidnapping sa Manila Regional Trial Court. Nang alam ko ang prosecutor dyan ay si Spokes Harry Roque. Kaya gustong ipagurgol si Spokes Harry Roque at ang gustong sabihin ni Madriaga ngayon hindi man lang daw siya tulungan ni VP Sara. Kay Spokes, total kaibigan niya si Spokes. At siya naman daw ay bagman ni VP Sara. Aroy, lahat na ginagawa. Alam naman nating imbento, di ba? Ang sabi niya sa kanyang letter, ginigipit daw siya dahil sa kanyang naging akusasyon laban, Attorney Harry Roque, ayon kay Dilima. Dahil sa liham, personal na pinuntahan ni Dilima, bumisita talaga ate. Parang gawain niya to noon pa, no? Tapos nagmamakarena siya. Ano pa kaya ang ginagawa niya sa loob pag bumibisita siya? Aside from dancing the Macarena. Sa BJMP sa Taguig City noong Disyembre, ika-8 ng Disyembre, kung saan halos 2 oras nilang pinag-usapan ang Naku, baka may coaching na naganap. Nag-usap daw atin. Itong Madriaga ang inaakusahan at sinabi ni Spokes na gustong gumurgol sa kanya at ito rin daw yung grupo na gugurgur dapat kay VP Sara or grupo ni Madriaga. So, since na-booking siguro at baka hindi nila ituloy, plus nakakulong siya, or maybe kahit nakakulong siya, may telepono siya, or nakakasulat siya, baka pwede pa siyang mag-utos para gurgurin si VP Sara. Kasi sabi ni Doc Lorraine, January, right, ipakukulong si VP Sara. And also may post din si Doc Lorraine yan, hindi lang si Spokes Harry Roque nagsabi, balak talagang ipatumba si VP Sara. At itong grupo ni Madriaga ang gagawa dapat.
Ayon kay Dilima, hindi niya basta tinanggap ang mga alegasyon, sa halip sinabi niyang nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap kung saan kinwestiyon si Madriaga tungkol sa detalye ng kanyang affidavit na kumalat sa media. I asked searching questions. I play devil's advocate. Eme-eming kontrabida pa siya sa pagtatanong. Oh, sa mga alegasyon sa kanyang affidavit. Nilinaw ng kongresista na nag-iingat siya sa paglapit sa issue, lalo't siya raw ay naging biktima ng aniyay gawa-gawang akusasyon. Similar kasi kung paano kinulong si Dilima, ito rin yata ang magiging playbook nila, no? Parang bilang ganti, ganun din ang gagawin kay VP. Para kay Dilima, napakasensitibo at napakabigat ng mga paratang ni Madriaga. Tuloy mo lang, Dilima. Tuloy mo lang. Well, I hope bumalik ka sa paghimas ng matitigas na bagay-bagay dyan sa right? Oh. Dahilan upang kailangan itong suriin ng masinsinan bago husgan. Alam niyo yung mga pautot nila, mga kababayan. Tingnan muna natin yung comments, no? Anong reaction kaya ng mga tao? O nga pala, sa kanilang balak na pagpapakulong kay VP Sara patungkol din dito sa akusasyon ni Madriaga, sabi ni Attorney Rowena Guanzon, walang jurisdiction ang ombudsman kay VP Sara o hindi nila sako si VP Sara. Wala pong jurisdiction ng ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Kung gusto talaga ng ombudsman, hihintayin niya ni Remulla na matapos ang termino ni VP Sara bago niya kasuhan at ipakulong. Kasi matatanggal lang si VP Sara through impeachment. Ang step 1 ay impeachment. Kapag yon, tanggalin nga. Bukod sa kung hindi niya maantay ang namatapos si VP Sara ng 2028, ipapa-impeach nila ang pangalawang pangulo. Kapag na-impeach, saka lamang pwedeng pumasok ang kaso sa ombudsman. So, pero despite yan yung ruling, mukhang gagawa nila ng paraan, mga kababayan, na ipakulong si VP Sara sa January. And malay nyo, maipush nila yung impeachment. Malay nyo yung ginagawa nilang panggigipit kina Jinggoy, kina Joel Villanueva, kina Chis Escudero, na di umano ay pakukulong dahil nga may mga nakulimbat din na pera ng bayan, like maybe may mga ghost projects din, di ba? Ay pambawas sa boto kay VP Sara na hindi papabor sa impeachment. Sa palagay nila siguro ng Bangag administration, itong si Chis Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva at kung sino-sino pang mga senador na mukhang gusto nilang isama sa ipakukulong sa mga anomalya daw ng ghost projects at flood control projects, sa tingin siguro nila ito yung medyo mahina, no, na pwede nilang i-pressure na, o sige, kung ayaw mo makasuhan at makalkal ang baho mo, ay bumoto ka ng yes sa impeachment ni Sara Duterte. May pressure sa mga senador eh. So kung mababawasan ng mga kababayan ang boto mababawasan ang boto na kukontra sa impeachment ni VP Sara next year, at ang next year ay next month na, January na next month. Kung mababawasan, matutuloy ang impeachment. At kung matutuloy ang impeachment, pwede nang ipakulong si VP Sara kasi tanggal na sa pwesto eh. Hindi ka lang tanggal at uuwi sa Davao at hindi ka na makakahawak ng kahit anong posisyon kailanman, ay diretso kulong ka. Kasi ayan na, nakaprepare na yung kaso laban kay VP Sara. At kahit invento, kung si Dilima nga napalaya nila na mabigat naman yung accusations kay Dilima eh. May mga witnesses, 'di ba? Mismong mga drug lords ang witness laban kay Dilima. Paano nakalusot? Kung kaya nilang baliin ang batas, sabi nga ni Tulfo, bend the law. Sino ba si Erwin Tulfo? You have to bend the law. At umagri si Remulla, ha? Yes, Mr. Chair. Umagri siya na dapat i-bend ang law. Kung nakalaya si Dilima, magagawa rin nilang laruin ang batas para makulong si VP. Papayag kayo, mga tatkuya? Mukhang nakakatawa lang itong topic about Dilima na sumulat sa kanya si Madriaga na parang mala Junel Part 2. Junel, Ramel, magkatunog pa sa dulo. Pero alam nyo naman ang mga maiitim na bala. Kung nagawa nila kay Pangulong Duterte na mapakulong ang matanda, ay baka magawa nila ang balak nila kay Senator Bongo na ipakukulong din next month, and even kay Bato na tinutugis na ngayon at mukhang nagtatago na at baka mamaya bitbitin papuntang ICC, and eventually baka si VP Sara rin ang maipakulong. So maybe ang goal nila ay matuloy ang impeachment
And then kapag na-impeach si VP Sara, kaso, yun na nga may kaso na, and then baka may hatol na, and then kulong na. Kung hindi na-trigger ang people power nung nakulong si PRRD, worst case scenario makulong si VP Sara, kailangan na bang bumaba ng mga Pilipino sa kakalsadahan? Or dapat nang sumugod sa palasyo ng mga ahas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Pakipindot din ng bell icon mga kababayan.